Magandang araw mga classmates at welcome sa Wika Harian Online World. Ako si Ate Michelle, ang mga kasama niyo na naman ngayong araw. Kumusta kayo mga classmates? Ihahanda ko na yung ating unang awitin sa araw na ito. At ano nga ang ating unang awitin? Siyempre ang ating kumusta song. Hindi ba? Andrea L. Agsangre ng Dila Elementary School. Magandang hapon sa'yo. Yan, samahan niyo na ako sa pag-awit ha ng ating Kumusta song. Narito na! Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la-la. Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la-la. Ayun, muli, welcome sa inyong lahat, mga classmates. Okay, ayan. Alam kong natatandaan nyo pa kung ano-ano yung mga titik na napag-aralan natin noong mga nakaraang linggo. At ngayon, subukan nga nating mag-review, magbalik-aral tungkol sa mga titik at mga tunog na ito. Ayan. At ang ating pagbabalik-aralan ng mga tunog para sa araw na ito ay ang mga tunog na B, E, T, at U. O, naalala nyo pa ba kung anong mga titik ang nagbibigay ng mga tunog na yan? Ulitin ko ha, ang mga tunog na B, E, T, at U. Okay? O sige, at para makapag-review tayo at para mapagbalik-aralan natin ang mga tunog na yan, meron ako ipapakita sa inyong mga larawan. Pagkatapos sabihin nyo sa akin kung anong tunog ang naririnig ninyo sa unahan ng pangalan ng bawat larawan na ipapakita ko. Okay ba yon? Okay, sige, magsimula na tayo sa isang prutas na kulay berde o green. Okay? Malaki ito at pabilog. Ganito kalaki. Ayan. Kulay berde siya o green. Meron ba kayong hula kung anong tawag natin sa tinutukoy kong prutas? Malaki na kulay berde. Ito ay buko. Okay? Ulitin ko ha. Buko. Okay? Sa anong tunog nagsisimula ang buko? Buko. Isipin ninyo mabuti ha. Pakinggan ninyo. Tignan ninyo yung shape, hugis na ginagawa ng inyong bibig kapag sinasabi nyo yung buko, yung simulang tunog ng buko. Anong tunog ba yun? Tignan nga natin. Baka naman meron ng nakakuha ng tamang tunog na hinahanap natin. Good afternoon din sa iyo, Madison Flores ng Grade 1 Mangga ng Adila Elementary School. Hello sa iyo, Madison. Ayun, tama kayo. Ang simulang tunog ng buko ay B, B, B. Ulitin nga natin. B, B, B. B, B, buko. Very good. Sige, ulitin natin pakinggan na natin yung susunod nating salita. Ito ang larawan ng salita na gusto kong pakinggan ninyo ha. Ito ay madalas nating sinusulat kung ang ibig sabihin ay mali. Halimbawa, mali yung sagot natin o mali yung isinulat natin. Anong tawag natin dun sa inilalagay natin sa papel or ginagawa natin? Ayan, gamit ang ating mga kamay kapag mali ang ating mga binabanggit na bagay-bagay. Kamukha rin ito ng isang titik
Yan. Ano ang tawag natin sa tinutukoy ko? Meron bang may alam? Ito ay tinatawag nating ekis. Ayan. Ekis. Ulitin natin. Ekis. Ayan. Ano ang simulang tunog sa ekis? Ekis. Tignan yung bibig natin, Michelle. Ekis. Naku, parang nakabukas yung bibig ko, di ba? Nakabukas lang siya ng kalahati. Ekis. O, ano bang tunog yung nagbubukas ng bibig natin ng kalahati? Meron bang nakarinig? O, tama ka, Andre at Christian Roda. Ekis nga yung tinutukoy ko kanina. Tama rin si Madison Flores. Ayan, syempre, ang simulang tunog ng ekis ay e. Ayan, ulitin natin magkakasabay. Ekis. Very good. O, ito naman ang kasunod. Ito ang tawag sa mga batang aso. Ano bang tawag natin sa mga batang aso? Yung mga baby na cute, ano, na aso. Alala niyo ba or alam niyo ba ang tawag sa mga batang aso? Sila ay tinatawag natin tuta. Ayan. Ulitin natin. Tuta. Okay? Ano ba ang simulang tunog ng tuta? Tuta. Pakinggan niyong mabuti, ha? Tuta. Ayan. Okay. So, si Jen Carl, meron na rin siyang sagot. Tuta ba yung ibig mong sabihin, Jen Carl? O tuta nga ang tawag sa mga baby na aso. Pero ano yung simulang tunog sa tuta? Ayan, mukhang tama na naman kayo ng sagot, ha? Ang simulang tunog sa salitang tuta ay t, t, t. Yan, ulitin nga natin. T, 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 tuta. Very good. O, ito na ang huli. Sa anong tunog naman nagsisimula ang salitang, tingnan mo mabuti, ubas. Ulitin ko, ha? Ubas. O, tignan nyo nga yung bibig ni Ate Michelle. Ubas. Ano yung hugis na ginawa ko sa aking bibig para magawa ko yung simulang tunog na ubas. Ang husay naman ng mga classmates natin. Oo, tama kayo. Ang simulang tunog na ay u. Ulitin nga natin. U. Ubas. Ayan, naalala nyo, pinag-aralan natin noong nakaraan na ginagawa natin ng tunog na u kapag tayo ay or kapag nakanguso yung ating bibig. Pero nakabuka ng bahagya. Ubas. Very good, classmates. Magaling. Ngayon naman, subukan nating pagsama-samahin ang mga tunog na ito para makabuo tayo ng mga pantig at mga salita. Handa na ba kayo? Madali lang to, sigurado akong kayang-kaya nyo itong basahin. Okay, sige. Pagsamahin natin ang dalawang tunog na t at u. Ulitin natin. T, u. Isa pa nga. T, u. Mas mabilis. T, u, t, u, tu. Ayan. Okay, kapag pinagsama ang mga tunog na t at u, ang nabubuo nating pantig ay tu. Okay ba yan? Magaling. O, ito naman ang kasunod. Pagsamahin naman natin ang mga tunog na b at e. Ulitin natin. B, e. Mas mabilis. B, e. B, e. B. Yan. Kapag pinagsama natin yung b at e, ang mabubuong pantig ay b.
Okay? Ulitin natin. B. Ayan. Ngayon naman, subukan yung pagsama-samahin ang tatlong tunog na ito. Subukan nyo nga lang kayo lang. Yan, nakikita nyo sa screen ha, ang mga titik na yan. Ano ba bang tunog ng mga titik na yan? Pagsama-samahin nyo nga. Tapos, pakinggan ninyo kung anong salita ang mabubuo. Sige, subukan nyo lang muna. Kaya yan. Merong letter U, letter B, at letter E. Ano nga tunog ng U, ng B, at saka ng E? O, sige, tignan natin kung tama kayo ha. Ibibigay ko ang tunog ng bawat titik at sabay-sabay nating basahin. Okay? O, sige, tignan natin, Andre, kung tama ka ha. Ulahin natin yung titik U. Ang tunog niya ay U. Yung titik B, B. At yung titik E, E. Ulitin natin mga tunog ha. U, B, E. Isa pa. U, B, E. Kanina pinagsama na natin yung tunog na B at E at sinabi natin kanina na B siya basahin ha. O ngayon mas mabilis na natin siyang basahin itong salita na nasa screen natin. U, B. U, B. Ube! Ayan! Very good, classmates. Sigurado akong marami sa inyo ay nabasa ng tama ang salitang ito. Mahusay? Ayan! At sana subukan nyo pang magbasa ha, ng mga salita gamit yung mga titik na napag-aralan na natin. Gamit yung mga tunog na pag-aralan na natin. Subukan yung pagsama-samahin yung mga tunog na yan at malay nyo makabuo kayo ng mga salita. Okay? Magsanay lang ng magsanay para mas maging mabilis at maging mas maayos ang inyong pagbabasa. Okay ba yon? Ngayon naman, magkwentuhan na tayo, syempre. Pero bago natin malaman ang kwento natin para sa araw na ito, samahan niyo muna ako sa pag-awit ng Oras ng Kwentuhan Song. Narito na! Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata tenga. Oras na ng kwentuhan. Ayan. Sige. Bago ko basahin ang ating kwento, sino-sino ba ang mga madalas na dumadalaw o bumibisita sa inyo? Meron ba? Sige, share nyo naman sa ating comment section kung sino-sino yung madalas na bumibisita sa inyo. Tingnan natin. Binibisita ba kayo ng inyong mga kalaro? No? Mga kaibigan? Yan. Sige, hintayin ko ang inyong mga sagot ha. O kaya binibisita ba kayo ng inyong mga kamag-anak? Yan. Share nyo naman sa ating comment section kung sino-sino ang madalas na bumibisita sa inyo. Okay, tignan nga natin kung meron nang pumasok na. Sabi ni Ate Kay yung Shopee po. O nga no, madalas nang bumibisita ang Shopee ngayon sa atin. Magandang araw sa iyo, Mark Rivera. Sabi ni R. Christian Roda, madalas daw siyang binibisita ng kanyang ate at kuya. Sabi naman ni Andre, yung lolo at ate niya, madalas daw siyang binibisita. Si Jen Carl sabi niya si tita. Tama ba, Jen Carl? Tita mo yung madalas may bisita sa'yo? O yun. Ayan. Alam niyo bakit ko natanong yan? Kasi sa
kwento natin para sa araw na ito, mayroong bibisita sa batang si Tommy. Ayan, alamin natin kung sinong bibisita sa kanya at kung ano-ano ang dala nila para sa kanya. Basahin na natin ang ating kwento na may pamagat na Isang Bote ng Buto. Araw ng Biyernes, gumising ng maaga si Tommy. Dadating ang tito at tita niya mula sa probinsya. O sino nga ang dumating? O ang dadating? Kanyang tito at tita. Tinulungan niya ang nanay niyang maghanda ng makakain at tinulungan niya rin ang tatay niyang maglinis ng bahay para sa pagdating ng kanilang mga bisita. Nang hapong yon, dumating ang kanyang tito Sito at tita Tessa. Ang dami nilang dala. Ano kaya ang mga dala nila? May dala silang pahabang gulay, kulay lila. Kaya ito. Talong. May dala rin silang maliliit na pabilog na prutas. Kulay lila rin ang mga ito. Alam niyo ba kung anong tawag dyan sa prutas na yan? Ubas. At may dala rin silang halaman na may iba't ibang kulay. At alam niyo, napakabango ng mga ito. Ano naman kaya ang nakikita natin sa larawan? Iyan ay mga bulaklak. Tito, tita, saan po galing ang mga ito? Tanong ni Tommy. Inilabas nila ang isang maliit na bote. Bote? Nagtaka si Tommy. Hindi magkakasya ang lahat ng mga talong, ubas at mga bulaklak sa isang maliit na bote. Diyan po galing ang lahat ng ito? Sila nagkasya? Tanong ni Tommy. Natawa ang tito at tita niya, pati na rin ang nanay at tatay niya. Ipinilawanag nila na ang lahat ng talong, mga ubas at bulaklak ay nagmula sa mga buto sa loob ng bote. Ipinakita nila ang maliliit na butil kay Tommy at sinabi na ang mga buto, kapag itinanim at inalagaan ng mabuti, ay tutubo ng maayos at masagana. At dyan nagtatapos ang kwentong Isang Bote ng Buto. Ayan, classmates, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating kwento? Sige, subukan nating sagutin ang mga tanong mula sa kwento. O yung una nating sasagutin ay yung itinanong ko kanina. Sino ang mga bumisita kay Tommy? Sino nga ang mga bumisita kay Tommy? Sino yung mga dumating? Naalala niyo ba? Ayun, ang kanyang Tito Sito at Tita Tessa. Okay? Sina Tito Sito at Tita Tessa ay mula sa probinsya at marami silang dala, hindi ba? Ilan sa mga ito ay yung pahabang gulay na kulay lila. At ano nga ang tawag natin dito? Anong tawag natin sa pahabang gulay na kulay lila? Okay, yan natin ha. Kumakain ba kayo nito? Ang tamang sagot ay talong. Talong din bang sagot nyo? Tama kayo kung ito ang sagot niyo. Ano naman ang maliliit na pabilog na prutas na kulay lila rin? Naku, gusto ko nitong prutas na ito eh. Anong tawag natin doon sa maliliit na pabilog na prutas na kulay lila? Minsan kulay berde ito, pero sa ating kwento kulay lila. Okay, tignan nga natin. Ayun, pumasok ng sagot ng classmates natin at tama kayo, ubas nga ang tinutukoy ko.
Okay? Ano naman ang dala nila na makukulay? Ano yung makukulay na mababangong halaman? Husay ng classmates natin, oh. Tamang mga sagot. Tama ka, Gail Gion Gomez. Ubas nga yung sagot kanina. Ano ang dala nila na makukulay? Andre, sabi mo bulaklak. Tama ka. Okay. At lahat ng ito, saan nga daw nagmula? Saan daw galing ang lahat ng mga dinala ni na Tito at Tita ni Tommy, na Tito Sito at Tita Tessa ni Tommy? Saan daw galing ang mga talong, ubas, at mga bulaklak na dala nila? Tama ka. Marian Martinez, yung sagot mo na bulaklak kanina, tama ka. Si Mark, sabi niya sa buto. Sa buto rin bang ang sagot ng mga classmates natin? Kung buto rin ang sagot ninyo, tama rin kayo. Lahat nga ng iyon ay mula sa buto. Diba? Pinakita ni na Tito Sito at Tita Tessa yung mga buto na nasa loob ng maliit na bote. Nakakatuwa, hindi ba? Mula dun sa mga maliliit na buto, pwede tayong magkaroon ng mga magagandang bulaklak at masusustansyang gulay at prutas. Kaya naman, sana subukan din nating magtanim ha, kasi hindi lang yon nakakatulong para sa kapaligiran natin. Syempre, nakakakuha rin tayo ng mga masustansyang pagkain mula doon sa mga itinatanim nating mga gulay at prutas. Okay ba yon? Subukan nyo yan ha. Ayan. At dahil nabanggit ninyo na mga bulaklak ay ilan dun sa mga dala ni na Tito Sito at Tita Tessa, para sa araw na ito, gagawa tayo ng art activity ng mga bulaklak katulad nito. Ayan, excited na akong ituro sa inyo kung paano gawin ito ha. Sige, ilabas nyo na yung inyong mga makukulay na papel, at kung meron din kayong ganito, popsicle stick, ilabas nyo na rin. Pero kung wala, okay lang. Tuturuan ko kayo kung anong pwede ninyong gamitin. Okay? Papakita ko muna kung ano-ano yung mga kailangan natin para magawa natin ang ating bulaklak artwork. Yan, katulad ng nabanggit ko, kailangan natin ng makukulay na papel. Meron ako ditong kulay kahel, no? Or kulay orange, at kulay dilaw na papel. Okay? Kung anong kulay ng bulaklak ang gusto nyo, okay lang, okay? Kahit ano. Katulad na nabanggit ko, kailangan din natin ng popsicle stick, pero kung walang popsicle stick, pwede kayong gumamit ng tinupi-tuping papel. Okay? Kailangan din natin ng gunting, at kailangan natin ng pandikit. Okay? At sa paggawa ng ating art activity, huwag kayong mahiyang magpatulong ha sa inyong mga kapamilya para sigurado tayong ligtas kayo sa paggamit ng gunting. Okay ba yun? Sige, simulan na natin. Magsisimula ako sa paggupit ng mga petals, no? Talulot ng aking bulaklak. Ganito lang yung hugis niya. Para silang mga biluhaba. Hugis biluhaba, pero mas makitid yung isang dulo. Okay? At kailangan ko ng 6 na piraso. Yan, tutupi ko muna ito para pag ginupit ko, mabilis ako makakakuha ng maraming biluhabang hugis. Okay? O muli, magpatulong kayo ha sa inyong mga kapamilya sa paggupit ng papel kung kayo ay nahihirapan pa. Okay? O parang ganito lang yung hugis. Okay? Meron na akong 3 kaagad. Gawa pa ako ng 3 pa. Gayahin ko lang yung hugis na ginawa ko kanina.
Tignan nga natin kung meron na tayong 6. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ngayon, ayusin natin sila para maging hugis bulaklak. Yan. Ilang hugis. Yan. Okay, pagkatapos, para magdikit-dikit sila, lagyan natin ng hugis bilog sa gitna. So, gugupit ako ng hugis bilog gamit yung kulay dilaw na papel. Sinugit ang hugis. Tapos ididikit natin sa gitna. Sinakulit natin. Para madikit natin sa gitna, lagyan natin ng pandikit yung bilog na papel. Tapos, ididikit natin sa gitna. Yan. Okay. Pagkatapos, ayusin lang natin yung hugis. Pagkatapos, ididikit na natin dun sa popsicle stick. Kung may popsicle stick kayo, sa popsicle stick natin, ididikit. Pero kung wala naman, pwede kayong kumuha ng kapiraso ng papel. Pwede nyong tupi-tupiin katulad nito. Tapos pwede nyo doon ikabit katulad niyan. Okay? Pero dahil may popsicle stick ako, sa popsicle stick ko siya ididikit. Hindi natin ito ng glue. At ayan, meron na tayong bulaklak art. Katulad ng mga bulaklak ng dala ng Tito Sito at Tita Tessa ni Tommy. Ayan. Tapos na rin ba kayo sa paggawa ng inyong mga bulaklak art, classmates? Ayan. Okay lang yan. Kung hindi pa, pwede nyo pang ituloy yan. Ha? At sana ma-share nyo sa amin yung mga gawa ninyong bulaklak art. Okay ba yun? Okay. Nako, para sa araw na ito, ano-ano na naman ang ating mga natutuhan at ginawa? Sige, umpisahan natin dun sa unang-una. Siyempre, nagbasa tayo ng mga pantig at mga salita na mayroong mga tunog na B, E, T, at U. Ano pang ginawa natin? Binasa natin ang kwentong Bote ng Buto, kung saan nakilala natin si Tommy. Ayan. At syempre, gumawa tayo ng ating bulaklak art. Ayan. Ayan. Okay. Sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin ngayong araw, mga classmates. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, sabayan niyo muna ako sa pag-awit ng ating Wikaharian song. Narito na! Nagsimula ang lahat sa mga titik, kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita, mga salita na bumubuo ng isang diwa. Pumasa, sumulat, bumuo ng salita, pangungusap, talata, bahagi ng wika, pag-aralan silang lahat, bawat isa, at ikaw ay matututo sa pagbasa.
Maraming salamat mga classmates at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!